Babaeng kasama ni Edward sa trabaho. Pinagmumula ng selos ng 2 taong live-in partner na si Kyla. Pero si Edward, todo ang assurance sa kanyang karelasyon na kesyo wala naman dapat daw ikaselo sa kanyang katrabaho na si Pamela. Pero si Kyla hindi pa rin kumbinsido kay Edward matapos mahuli! Ito na pinupusuan at nilalike ng kanyang boyfriend ang mga social media post ng pinagsususpetsahan niyang babae ng jowa niya. Eto, kausapin po natin mula sa Quezon City, 23 years old si Kyla. Hello, Kyla. Hello po. Good morning tuloy. Sorry. Good afternoon. Good afternoon. Oo, good afternoon po sa inyo. Kyla, matanong lang kita, kamusta muna ang sitwasyon dyan sa QC? Saan ka exactly? Okay naman kayo dyan? Okay pa naman po. Ba't parang galit ka ba? Mainit ang ulo mo? O dahil lang sa weather? Ano ba ito? Hindi naman? Hindi ka galit? Hindi naman po. Hindi naman po. Okay po. So, okay kayo dyan? Hindi naman binabaha? Konti lang po. Konti lang. Saan exactly kayo sa QC? Fairview po. Fairview, Quezon City. So, that's good na hindi kayo binabaha. Malay nyo, nasa yayamaning subdivision to. Ang mga yayamaning subdivision, hindi pwedeng bahain. Kaya anong ginagawa mo sa buhay? Trabaho? Admin po. Admin staff? Yes. Oh, sa gobyerno ba ito? Opo. Ay, sa gobyerno! Nakakain ka ba nun sa sa SONA? Sarap ng menu eh. Hindi ka na-invite na makakain. Oo, yan ang sinasabi ko. Dapat pati staff, pakainin nyo ng ganun kasarap. Malamang packed lunch ang kinain nyo, no? Opo. Oh, kita nyo, pag mga staff nakapack kayo, ay nako, pack, ganun. Okay, mamaya na to. Tapos na ang komentaryo, Chacha. Hindi tumitigil sa pagkokomentaryo. Anyway, Kyla, so, etong boyfriend mo na si Edward, gano'n na kayo katagal? 2 years po. Bali, hindi po kami live-in. Ay, hindi pala sila live-in. Kayo talaga nagdesisyon na kayo. O sige, okay lang yon. So hindi kayo live-in, 2 years na kayo. Paano kayo nagkakilala? Yun muna yung gusto ko malaman. Bali, common friends po. Oo. Tapos, hanggang sa nagkaanuhan na nagkainlaban, ganon. Apo, ganon po. Ito ba yung longest relationship mo? Opo. 2 taon. At si Edward, ano namang ginagawa niya sa buhay at taga saan siya? Taga Mandaluyong po. Anong trabaho ni boyfriend? Staff din po. Staff. Okay, bago ko kausapin si Edward, gusto ko malaman, anong issue mo kay Edward? Para mas klaro, ikaw na mismo ang magkwento. Opo. Bali, hindi ko po alam kung paranoid lang ako or ano. Kasi, iba po talaga yung yung nasi-feel ko. Kasi po, parang, bakit po kasi siya may pabigay pa may pasabay pa minsan ng almusal. Kunwari, papasok na po siya sa work. Ganon, sabihin niya, sinasabi niya naman po sa akin na bibili po siya ng almusal, bibilhan niya na rin po yung sa work niya, ganon. Pinapaalam niya pa sa'yo na may bibilhan siya ng almusal? Opo, pinapaalam niya naman po sa akin. Ano to, araw-araw ba yung pagbili niya ng almusal dun sa ka-work niya? Hindi naman po. Oh, hindi naman pala. Malay mo naman parang si Lord de Vera lang. Si Lord naman, I don't think type niya ako. Pero pwede rin. Chareng! Kumbaga mabait lang talaga sa katrabaho. Kanina inaalok ako ng food dito kung ano lang ako eh. Kung opportunista lang ako, magpapalibre ako dyan lagi. Pero hindi naman lagi, hindi araw-araw yung pagbili ng pagkain itong jowa mo dun sa katrabaho. Minsan po, mga 3 times, ganun po. 3 times a week? Yes. Consistent yon? Basta po, bumili po siya ng almusal po niya. Bakit daw siya ang bumibili? Anong dahilan ni Edward? Nagpapasabay lang daw po. Baka tinatamad lang talagang bumaba at bumili ng pagkain. Pwede rin naman yon. So, pinagseselosan mo yung kawork niya na yon kasi nga parang nasa utak mo, bakit kailangan ibili? Nung una po, ma'am, okay lang po. Okay lang po ng mga una eh. Kaso parang napapansin ko, bakit po ganun? Parang tuwing talagang nagpapasabay na siya. Tapos yun nga po, friends na po sila sa Facebook. Tapos puro heart siya sa comment nung katrabaho niya. Oo. And then nagko-commentan pa sila, mga ganun po. Parang sa akin po kasi, sa side ko po is parang nakakabastos po.
na ginagawa niya po yun. Agree. Kasi po may ano po siya, may karelasyon po siya eh. Okay lang naman po sana kung single siya at mag-heart-heart siya kahit i-heart niya lahat ng post nung girl. May pero point yung naman. meron po siyang karelasyon, parang hindi naman po tama yata yun. I definitely agree with you. 'Di ba? Parang kasi pag pumasok ka sa relationship, meron ka na talagang mga do's and don'ts diyan. And I think isa ito na dapat aware tayo sa feelings ng partner natin. Na parang sinabi na nga sa iyo na nagsiselos tapos bibilan mo pa ng ng pagkain, tapos pa-heart-heart ka pa diyan. Malinaw na nga sa iyo nagsiselos eh. 'Di ba? Sige, kakausapin ko si Edward, babalikan kita ha. Wag mo ibababa yung phone ha. Okay po. So dahil dito pala, wait lang, bago kita bitawan, dahil dito, kaya magkaaway kayo ngayon or gusto mo nang hiwalayan? Anong eksena? Hindi naman po. Bali, na po kami, parang nagkaroon na kami ng misunderstanding. So, two days po kaming hindi kibuan. Okay. So, ngayon po ma'am, gusto ko po kasi talaga na maayos po. Okay. Yung parang mapaliwanagan po siya kung ano yung nararamdaman ko. Kasi sabi niya sa akin is, ano lang daw ako, OA lang daw po ako, ganun. So gusto ko po, meron pong mag-push sa kanya or mag-advise sa kanya na hindi na po tama or kailangan may limitation, parang ganun po. Para po maliwanagan po siya. Okay. Sige. Babalikan kita dyan, ha? Huwag mo ibababa ang phone dyan ka lang. Kausapin ko lang na mabilis ang jowa mong si Edward. Si Edward ng Mandaluyong, 25 years old. Nasa linya na rin po. Hello, Edward. Hello po, DJ Cha. Oo. Kamusta dyan sa area nyo, Edward? Maayos naman? Di naman kayo binaha? Bali, lagpas tao na po. Ano yon? Lagpas tao na? Lagpas tao na yung baha. Nasaan ka ngayon? Ako sa Emulo Street po. Saan? Sa Hagdan ba to? Hindi, Mandaluyong. Saan exactly sa Mandaluyong? Sorry, medyo Sa Emulo po. Barangay? Anong barangay yan? At anong street? Barangay Hagdan ba to, Libby? Medyo malabo yung linya ni Edward. Pero Edward, kung hanggang saan yung baha? Lagpas tao na po. Bakit nakakausap ka pa namin? Baka kailangan nyo na mag-evacuate. Binabantayan ko yung gamit eh. Saka mataas naman yung second floor yung bahay. Kaya lang yung sa baba. So, dun sa baba nyo, baha na? Libog na. Opo, libog na. So, ikaw na lang mag-isang natitira dito sa bahay nyo? Opo. Nagbabantay ka lang ng gamit nyo. Nasaan na yung ibang mga yung family members mo? Saan sila nag-evacuate? Nag-evacuate na po sa covered. Hindi ba baka dapat mag-evacuate ka na rin ngayon. Baka mas tumaas pa yung tubig dyan. Okay lang naman po. Bali, carry pa naman. Carry, sure ka ha? Opo. Diyos ko, pinoproblema natin ang love life niya. Lagpas tao na pala yung baha dun sa kanila. Nakakaloka. Okay, Edward, sure ka okay lang na pag-usapan natin ito ha? Just let us know pag kailangan mo ng tulong ha? Yes po. Oo, para ma-forward ka namin sa mga pwedeng tumulong sa'yo dyan sa area ninyo. Ulitin lang natin saan yung area nyo? Mandaluyong po. Sa Hagdan Bato. Saan? Hagdan Bato. Hagdang Bato. Barangay Hagdang Bato. Okay, ingat po sa mga kapatid natin. Bali, nandito dyan. naman po yung mga rescue. Bali, nakantabay naman sila. May mga, yung kulay orange na bangka. Oh, yung bang area nyo na yan talagang ganyan kung bahain? Lagpas tao? O ngayon na lang ulit? Gaya nung Undoy, ganun din po. Pero ngayon na lang na ulit. Yung huling ganyan kataas na baha, nung Undoy pa. Bali, ngayon na lang na ulit po. Grabe. At malakas pa rin ang ulan dyan sa area mo na yan. Opo, dire-diretso po yung ulan eh. Oo, malapit daw ito sa Jose Rizal University, tama? Opo, sa RTU. Sige, mag-iingat ka ha. Diyos ko, parang hubo pa tuloy emotions ko kay Edward dahil naawa ako dahil lagpas tao na daw po yung baha dun sa lugar nila. Anyway, Edward, sige, puntahan lang natin tong problema ni Kyla sa'yo. Matanong lang kita, bakit binibilhan mo parati ng pagkain yung workmate mo tapos lagi ka daw naka-heart dun sa mga post niya? Medyo nakakabastos na daw sa girlfriend mo. Ano masasabi mo dun? Wala lang kasi siyang makasabay na magpapabili kasi malayo yung lugar na. Kaya nag-ano lang po ako. Nagmamagandang loob. Magandang po. Hindi mo siya type? Hindi naman po. Yung pag-heart mo sa mga post niya, nauuna ka pa daw mag-heart dun sa post niya kaysa sa post ng jowa mo?
Na-misinterpret niya lang yun. Basta, alam ko, mahal ko yung jowa ko. Mahal mo yung jowa mo. Pero saka hindi mo siya ipagpapalit din. Oo, pero kung sakali, hindi mo ipagpapalit, kung dadagdagan mo lang, tsareng, hindi mo naman dadagdagan. Ay, hindi naman po. Oo. Kung sakali ba nahihiling si Kyla sa'yo na umiwas ka na dyan sa katrabaho mo, kumbaga magiging civil ka na lang sa kanya, wag mo na ibili ng pagkain kasi nga nagsiselo siya, wag ka na rin parating nagha-heart dun sa post, papayag ka ba? Opo. Sigurado ka? Yes po. Parang nasa gitna na ng baha si Edward. Naririnig ko yung lakas ng ulan. Edward, sure ka okay ka lang? Okay lang po ako. O sige. Edward, so kung sabihin sa'yo ni Kyla na ayoko nang kinakausap mo yan, maging casual ka na lang sa kanya, pag hindi about sa trabaho, wag na kasi nagsiselos ako, papayag ka? Yes po. O, yun naman pala. Teka, ito si Kyla, mag-usap kayong dalawa. Kyla, madali naman palang kausap yung boyfriend mo eh. No po. Naku, ma'am. O, ayan, Bakit sa inyo lang? Teka, usap kayong dalawa. Kamustahin mo muna yung jowa mo. Dahil binabaha yung lugar. Nakakaloka ka. Di ba yun? Sige, mag-usap muna kayo dyan. Sige. Kumusta ka na? Sobrang lakas ng ulan. Hello? Ay, hindi ko po siya. Edward? Hindi ko po siya naririnig. Hindi, actually, hindi siya nagsasalita. Hindi pa siya nagsasalita. Ito na siya. Edward, kinakausap ka niya. Usap kayo. Baby. Hello? Sorry kung napapagselos kita. Kasi siguro minsan talaga nangyayari yung nagsiselos yung isang tao. Hindi ko po naririnig. Hindi pala niya naririnig. Teka, chika na chika si Kuya. Ayusin lang namin. Okay, tignan niyo muna. Ate, naririnig mo si Kuya. Salita ka nga, Edward. Hello po? Rinig mo na? Yan po, medyo po. Ayan. Okay, lakas pa natin si Edward. Okay, sige. O, ito. Mag-usap kayong dalawa. Sige. Baby. Sorry na kung pinagsiselos kita. Alam ko mahal mo ako, kaya talaga nagsiselos ka. Ayaw mo ako mapunta sa iba. Kasi, siyempre, alam mo naman, na mapagmahal talaga ako. Saka caring. Sorry pala kasi lagi kong binibili ng pagkain si Pamela. Wala kasi siyang baon lagi eh. Naawa naman ako. Ate, sagot ka. Siyempre, kailangan naman may limitation yun, di ba? Sinabi ko na yan sa'yo, pinagtalunan na natin, gano'n. Pero, inuulit-ulit mo pa rin. So, siyempre, kung sinasabi ko sa'yo lagi na kung ikaw yun nasa kalagayan ko, ano yung mararamdaman mo, di ba? Kasi parang sobrang nakakaano sa akin eh. Dahil biruin mo, binibigyan mo pa siya ng effort, di ba? Parang di naman tama kasi may girlfriend kay. Hindi mo naman siya girlfriend eh. Work mo lang siya. Agree. Di ba? So, Mars. dapat hindi ganun yung effort na ibinibigay mo sa kanya. Huwag ka masyadong pala effort. Di mo naman jowa. Ganun po siya, ma'am. Kaya, pero Kyla, sa ibang sa ibang babae, ma-effort din talaga siya. Opo, minsan po kasi na-misinterpret na po siya ng mga pero kaya ka nga na in love yata sa kanya dahil masyado siyang mabait. Opo. Pero maganda yung bringing up mo. Minsan na-misinterpret na siya ng iba. Edward, wag masyado mabait kasi yung pagiging mabait mo, pagka may mga babae sa paligid mo na sobrang hopeless magka-jowa, yung mga asang-asa, kahit wala ka namang gusto, baka ma-misinterpret ka nga. Totoo yung sinasabi ng girlfriend mo. So ngayon, anong decision mo, Edward? Ikaw ba susunod ka na sa gustong mangyari ng girlfriend mo? Kasi pag may karelasyon ka, ang inuuna mo dapat na feelings ay yung feelings ng partner mo, hindi yung kakainin ng iba. Partner mo muna bago ibang tao. So anong decision mo? Bali, kakusapin ko lang yung kawork ko. Hindi na ako... Hindi, wag mo nang kausapin, Edward. Wala ka namang obligasyon dun eh. Kumbaga, mag-uusap kayo pag about work, pero iwasan mo na. Pag hindi tungkol sa trabaho, wala namang dapat pag-usapan pa. Parang ganun, casual na lang kayo, di ba? Okay po. Oo, wag ka nang magpaka-PA sa kanya. Bakit mo binibila ng pagkain? Hindi naman dapat. Naaapektuhan na yung relationship mo kay Kyla.
Okay po. Oo, siguro Hindi ngayon, ko na po dahil, tigilan. hindi na daw niya gagawin, Kyla, dahil hindi niya nagagawin yun, i-rescue mo na itong jowa mo. Charing! O sige, final words na lang para sa isa't isa. Kyla, anong gusto mong sabihin kay Edward? Baby, sana tuparin mo yung sinabi mo. Huwag mo na akong bigyan ng ikasasama ng loob ko. Or huwag mo na akong bigyan ng dahilan para magselos pa ako. Kasi tiwala ako sa iyo eh. Kaso, yun nga, hindi ako tiwala dun sa mga taong nakapaligid sa iyo. Lalo na babae. Kasi nga, lagi kanila nami-misinterpret talaga. So, sa'yo naman, tiwala ako. Pero minsan nakakaasar lang talaga yung sobra-sobra mong care sa ibang tao. So, bawas-bawasan mo yun. Okay. Edward, ikaw naman, anong gusto mong sabihin dito sa girlfriend mo, si Kyla? Kyla, sorry pala. Siyempre, nasasaktan ko. Kahit na hindi ko namang gusto talaga na saktan ka. Pero, iwasan ko na rin siya para sa ating pagmamahalan. Siyempre, para itiwala ko rin sa akin. Hindi na tayo magkakaaway. Kasi nakaraan, tagal natin din nag-usap. Dahil dyan sa nangyari na yan. Okay. Sana maayos nyo na to. Pero bago natin ibaba ang telepono, makinig kayo sa sasabihin ni Tita Chacha. Wow. Oh, mga kasing idaran ko lang to, no? Tapos pangangaralan ko, nakakaloka. Anyway, Edward and Kyla. Okay, start muna tayo with Edward. Edward, nasabi ko na sa'yo kanina na pag may karelasyon ka na, dapat kinoconsider mo yung feelings ng partner mo. Since nasabi na sa'yo ni Kyla before na nagsiselo siya dun sa katrabaho mo, at may dahilan naman siya para magselos kasi masyado kang nagbibigay ng effort at ng atensyon dun sa katrabaho. Dahil uncomfortable yung partner mo, dapat makinig ka sa sinasabi niya. Kung talagang importante siya sa'yo, siya muna yung unahin mo. Feelings niya muna yung i-consider mo. Ngayon, ikaw naman, Kyla. Kyla, are you there? Yes po. Oo. Sa mga ganitong klase ng pagkakataon na meron kang nafe-feel na hindi, kumbaga, nagsiselos ka at hindi ka komportable sa sitwasyon, maganda talaga na sinasabi mo na directly agad sa jowa mo. Naiintindihan ko kung saan ka humuhugot. Hindi ito selos na wala lang. Kumbaga, may pinaghugutan talaga, may pinanggalingan at kumbaga, deserve mo, hindi deserve understandable kung ano man yung nafe-feel mo ngayon. Apa. Dapat lang mas mas vocal ka dun sa nafe-feel mo and sasabihin mo siya ng maayos sa partner mo. Hindi nakasigaw, hindi yung pagalit, yung maayos talaga. Yung ganitong klase ng problema, Edward and Kyla, maganda rin minsan sa relasyon yung ganyan, yung may selosan factor. Kasi, di ba, pag nagsiselos yung partner natin, minsan mas mas nakaka-spice ng relationship kasi parang, may asim pa rin ako sa partner ko kahit matagal na kami. Iniisip pa rin niya na posible akong agawin ng iba o parang na may magkakagusto pa rin sa akin kahit magjowa na kami. So, nakaka-spice yan ng relationship, just not too much at dapat na pag-uusapan nyo talaga kung ano man yung problema. Okay?